Magandang araw po at mapagpalang araw sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid at mga manunood. Welcome po muli sa atin pong programang Let's Talk. Let's Talk about Living in Christ. Isang programa ng ITIAC Ministry, ang media ministry ng Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church. Ngayong gabi ay tayo ay muling magsasama-sama sa isang oras ng pagkukwentuhan at pagpapalain tayo sa mga karanasan ng ating mga guest ngayong gabi at mga kabataan, masiglang kabataan na ating mga agro-student na nag-aaral dito ngayon sa Israel. So ngayon, tayo ay dadako sa ating mga guest na naggagwapuhan at nagaganda. Maganda araw po. Mga guest, ayan. So, hayaan ko sila na silang magpakilala sa kanilang sarili. So, magandang araw sa inyo at salamat sa pagpapaunlak sa ating programang Let's Talk. Brother Jovan. Good evening. Yeah. So, kayo ay mga estudyante dito sa Israel, ano? But I will just give you opportunity first to introduce yourself, Brother Jovan and Sister Giselle. Sino ba si Brother Jovan Piape? Okay, magandang gabi po sa lahat. I am Jovan Piape. I am from Bukidnon in Philippines and I am 26 years old and currently isang estudyante dito sa Israel. Okay, good evening everyone. I'm Crizal Joy Ayahay. I'm also from Bukidnon, 25 years old and currently an agri-student here in Israel. Ayan. So, maraming salamat Brother Jovan at Sister Crisel, no? So, sina Brother Jovan at Sister Crisel ay nakakasama na natin dito sa Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church for almost 9 months? 10 months. 10 months na, no? So, isang masiglang mga kabataan. At hindi ako nagkakamali, parehas kayong taga Bukidnon. So, are you from the same place or the same school in Bukidnon? We're from different place. So ako ay galing sa Valencia City and siya ay sa Maramag. It's a neighboring municipality, but same school. Same school. Same school? We're studying same school. Mula elementary hanggang? No. Now I think it's already in second year college. Second year college. Yes. So, napakabuti parehas kayong nakarating dito sa Israel. So, tell me yung inyong yung kasaysayan. How did you apply for paano ba mag-apply sa estudyante mula sa Pilipinas? Ito ba something na parang exchange student o programa ng inyong university sa Pilipinas na kayo talagang pinadala dito o kayo ang mag-a-apply na mag-enroll na mag-aral dito sa Israel? Actually, ito ay hindi program ng aming university. Ito ay program ng TESDA. So, naghahanap sila ng mga agriculture graduate na student na ipapadala dito sa Israel. Supposedly ay ang ipapadala dito ay yung mga tabahante ng TESDA. So, since hindi nila fill in yung slots, so nag-invite sila ng mga students from different universities all around the Philippines na mag-join sa program. Okay. So, yun ay kayo ang tinatawag o kayo ang nag-apply for that position? Kami ang pumunta, kami ang nag-apply. So, ibig sabihin, yung nakikita natin dito sa Israel ng mga students, supposedly sila ay dapat ay mga trabahante talaga. Oo. So, ang ginawa lang ng ating gobyerno ay students sa kanilang pinadala dito sa Israel. So, yan. So, your background, okay lang ba na ask ko sa inyo yung inyong background, like your spiritual background? Kayo ay, ikaw ba Brother Jovan ay lumaki sa isang Adventistang family o Christian family o ikaw ay isang converted? So ako po ay yung nanay ko ay isang Catholic before
So, na-convert siya into SDA. Pero ako po, yung pinagmulatan ko po na belief ay sa SDA na kasi yung mama ko ay dati siyang housemaid sa isang SDA family. And then doon siya na-convert. So, sila din ang sa amin, nag-alaga, especially during Sabbath, tinuturuan nila kami ng mga awitin, bigyan ng story. So, simula bata pa lang kami, nagmula talaga kami sa SDA. Adventist family. Sister Chris, ikaw naman. Ako naman, I grew up din talaga na Seventh-day Adventist, pero meron akong memories na parang nag-church ako sa ibang church. Nagsisimba na Saturday, tas pagka Sunday, andun ulit. pero pero kung ako talaga yung nag-instill talaga sa akin, yung Seventh-day Adventist talaga, yun yung mas constant ko na pinupuntahan talaga. So, kumusta naman yung inyong karanasan dito? Yung nung pagdating nyo dito, ano yung mga inyong inaasahan bilang isang estudyante, bilang isang Kristiyano? Ano ang inyong unang first impression sa Israel? O yung nung papunta pa lang kayo dito, ano yung iniisip nyo sa Israel, and then yung pagdating nyo dito, ano yung inyong parang nasya kayo o something like that? Meron bang gano'n na karanasan? Meron. Si Sister Crisel muna. Ang sa akin kasi, of course, nag-grow ka na yung Bible stories by Israel. So, meron kang picture na pinapaint sa utak mo kung ano yung Israel. So, isa pa doon, nung nagpapak ako ng gamit ko, supposedly sa room, sabi ni Mama doon sa sala kasi titingnan niya. So, dadalhin ko to, wag yung shorts na yan, wag yung masyadong, masyadong maiksi yung dress. So, parang okay, parang hindi. So, yun ba, yung mindset na ko, tsaka nung mga, of course, people natin from the Philippines. Israel is a holy land. Tapos parang, pagdating dito, biglang, okay, this is Israel, culture shock. Kahit nga nung first Sabbath namin dito, na culture shock din kami na, walang iway. Tapos gumala kami. Hindi kasi kami talaga usually gumagala. Of course, na Saturdays. Yun talaga yun eh. So, Holy Land kasi. Holy Land nga kasi siya. Okay. Ikaw naman, brother Juban. Same sa akin, nung sa Pilipinas pa ako, iniisip ko talaga na Israel is a very conservative country. So, yun, sa Pilipinas pa lang sinearch ko na talaga yung mga churches. Nakita ko doon lang churches lang, international, sa Jerusalem at saka sa Tel Aviv. Nakita ko sa map, galing kasi binigay na yung place namin eh. Kita ko sa place, mas malapit ang Jerusalem. Pero malapit naman talaga doon ang Jerusalem. Pero nung pumunta ko dito, ang nag-introduce sa amin ay yung mga dating Agri students din na palaging pumupunta dito sa Tel Aviv, pero different sila sa ibang simbahan. So sila nagturo sa amin na may mga churches daw dito. Tapos mas okay daw dito sa Tel Aviv kasi mas marami ang tao. So dun na. So dito ka na talaga. Dito Ayan, so praise God, At bilang mga estudyante dito sa Israel, curious lang ako, kayo ba ay nagtatrabaho dito or kayo ay nag-aaral? Ano yung setup ng inyong pag-stay dito? Ano yung inyong pinag-aaralan dito sa Actually, hindi yung visa kasi namin student siya. So, we are not allowed to work. So, yung everyday namin training ang tawag namin dyan. Hindi siya, training talaga siya. And then, in a week, isang beses lang kami pumapasok ng school. Yun lang. So, dun sa school ay tinuturo kayo ng mga tukol din doon sa field na inyong Hindi, it's general agriculture talaga. Mga lectures lang. Agriculture. Different areas ng agriculture. For 1 year. Ibig sabihin, so, kung may 50 weeks in a year, parang 50 lang. So, maghapon yun sa school. Oo. 10 to 4. So, coming here to Israel, ano yung mga inyong mga fondest moments? Like, ano yung inyong mga natutunan? Ano yung inyong mga karanasan? Hindi nyo makakalimutan dito sa Israel na nagpalago sa inyong pananampalataya bilang isang kabataan, Adventist sa kabataan? O, yun nga, yung nagpalago sa inyong pananampalataya. Kayo ba'y lumago dito or like... Lumago pa rin wala.
Okay. na. So, can you give us some realization or nung makarating kayo dito, lumago kayo, o yung karanasan na nagtulong sa inyo to grow? Come on. Muna. Come on. Ano ba karanasan ko? Ano ba? Ang sa akin lang, no, I'm not really like active in the church, like stepping in front. Hindi ako ganyan. So like, dito, ITIAC really is a very big help. Dito lang talaga ako nag-children's sermonette ilang beses na. Like, that is something na I would really, na parang, ginawan ko rin siya na promise sa self ko kasi na, I need to grow him more. I need to grow here more na parang, yung faith ko talaga ba? Kasi, ano kasi yung Jovan is mostly, of course, makikita nyo in front siya. Well, ako kasi sa organization namin, kahit sa church, always ako nasa back, behind the scenes ako always. So, hindi ako sanay na nasa front ako. So, it's overcoming din para sa akin yung tumayo dito sa front. Parang ganyan yun. So, parang thankful din ako sa ITIAC talaga, sa family na to talaga. Kasi I would say na I really growed. And aside from that, siguro, fondest moment ko dito is Jerusalem has been my safe space. Like, parang pagod sa work, tas biglang, punta ako Jerusalem. Maglakad-lakad lang ako doon, ganyan. Tas uwi. Like, it's very refreshing. Tsaka, yung feeling ko ba, kasi of course, 11 months lang. Yung kahit ilang beses ko balik-balikan yung place dito, same pa rin yung feeling sa akin, na yung satisfaction ba na I've been here. I had stepped on Israel talaga. Brother Jovan, grow ba? Okay, so back in Philippines, I am actually naging AY leader ako for a long years. And then before I leave, sa akong sa school director dun sa amin. Pero yung church namin ay hindi ganun kalaki. And then kami din ang inaasahan dun sa church. Kaya nung walis ako ay parang nag-aalala talaga sila kasi yun nga, isa ako sa Strongest sa church. pillar. No, not that the strongest, but yeah, isa din ako talaga sa pinagamit sa church dun sa amin. So, papunta dito sa Israel, actually I plan to backslide. Ito kasi nangyari, parang spiritually drained ako doon sa amin kasi nag-handle kami sa church for a long years, tapos parang hindi ko makakita na nag-grow ang church. Parang ganun, parang nadi-discourage ako ba, parang ganun. And then sabi ko, yes, malalayo ako sa church. So papunta ko sa Israel, actually nakastay na ako ng 2 Sabat sa sa bahay namin. Pero parang I feel uncomfortable naman ba na magstay na sa bahay sa every Sabbath doon kasi nasanay talaga ako doon sa amin na nag-church talaga. So, yun talaga, naghanap ako ng paraan. Na-reach out ko si Ate May sa page ng ITIAC sa Facebook page. Tapos nagtawag din sa Kuya Riel, ikaw. And then, hinanap ko yung location ng church dito sa Tel Aviv, so pinuntahan ko talaga siya. And then, actually, ang mangyari sana nung day na yon. Actually, bawal sa amin ang mag part-time job. Pasok sana ako ng part-time job. And ang nangyari ay tumawag ang may-ari ng store na ayaw daw niya sa akin. Pero sinabihan ko siya kasi kailangan nila ng magpasok ng tao ng Saturday. Sinabihan ko siya na hindi ako makapasok ng Friday evening, and hindi din ako makapasok ng Saturday. So baka siguro yun ang rason kung bakit ayaw niya. So ayaw nila. So sinamahan ko yung pinalit nila sa akin. Hindi nila alam. Nakasama ko din pala sa farm. So sinamahan ko siya doon, and then ang ginawa ko na lang ng araw na yun ay hanapin ang church na to. So i-search ko sa Google Map. And then nakita ko sa Google Map, parang layo pala ng galing sa Takanang Mercasit. Ang layo ng church. Nilakad ko lang papunta dito. Papunta ko dito, kita kong ang banner ng sabi ko, hindi naman ata. Ang kasi ang nakasulat ay parang Spanish ata, di ba? Spanish to. Hindi ko naisip na marami pa ng mga Pinoy dito, parang gano'n. Kasi yun din ang pinag-alala ko sa Pilipinas, marami mga Pinoy, kaya mga Pinoy doon, kaya mga doon. So
So, back to the story. Ang Itayak Ministry ay, it reminds me of Mas Amigos. So kami dati ni Grisel, I remember kami sa Mas Amigos. And then, marami din kami activity na ginagawa. Like, nagkakandak ng mga seminars, mga facilitators din kami. Ganun. So, parang, hindi ko masabi na nag-grow talaga ako lalo dito. Pero parang, stay the same lang din. Pero natutuwa naman ako kasi, di ba, yung plano ko na mag-backslide sa pero nahanap ko ang church. And may lesson learned pa talaga ako ng araw na yun kasi nang tumawid ako ng daan doon sa may Levinsky 99, nag-red light siya. Kaso lang, nakita ko ang mga tao na nagsitawiran. So, okay lang ba kayang tatawid? Pero nang wala ng taong tumawid na din ako. Pero naka-red light talaga. Bigla ako nasagasaan. Almost. Munti akong masagasaan ng taxi. Sigaw ng sigaw yung driver. Diretso lang talaga ako sa lakad ko. So, na-learn ko sa araw na yun na sometimes, as Christian as we are, alam natin ang katotohanan. Pero minsan, may makikita tayo sa mga kapatid natin ba na ginagawa ang mga bagay na supposedly hindi gagawin. Tapos, minsan, ginagaya din natin sila. Parang ganun. And sometimes, it leads us to distraction, parang gano'n. So, napakabuti ng Panginoon. Ano? Alam mo, sometimes we plan to, like, sabi mo nga, tumakbo. Tumakbo, ano po. But, ang Panginoon lagi tayong hinahabol. Lagi tayong hinihila pabalik sa Kanya. At napakagandang testimony ng karanasan dito ng brother na Japan. So, isa yung lesson So, marami actually, marami tayong mga galing sa Pilipinas na mga Pilipino student, At yung iba, of course, sumisimba din sila sa ibang churches. And ano yung nung kayo ay nandito na sa ITIAC, sa Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church, then na-discover nyo na maraming Filipino, how did you feel na ano yung pagtanggap sa inyo, or like did you feel family here sa Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church? Can you like go through that experience na pagdating nyo dito, kayo ba ay na awkward o na o ano yun naramdaman? First kong pagpunta dito, ayan, nakifeel ko na, ma-awkward ka talaga, pero nang ilan ng mga sabat ang lumipas, parang nakifeel ko na I belong here. Ang sa akin, natural naman siguro yung mahiya ka muna kasi of course first, pero siguro yung isang is maraming Bisaya din, so parang homey lang din siya, which is kasi sa bahay din namin dito, sa mga kasamahan ko, marami kaming Bisaya, so parang hindi siya masyadong, na you are in a foreign country, hindi ko siya masyadong na-feel. Tapos pagdating dito, homey naman talaga yung relationship niyo dito, like, I salute your relationship here in ITIAC. Amen. Praise God, sapagkat bilang isang iglesia na naunawaan natin, we are in a foreign country, tayo nasa malayo sa ating tahanan. Lalo na-imagine ko sa mga kabataan na katulad ninyo, na pupunta sa isang malayong lugar, malayo sa family. And we are longing for a family. Yes. At yun ang kagandahan sa ating mga Adventists, Everywhere you go, pag pumunta ka sa isang bansa, sa isang just ask for our church and you will feel home. Home. Even though, kahit nasabihin na hindi mga Filipino, like, kahit ibang lahi. Pag naman mga Adventist ka and then you have one, sometimes, there are some cultural differences, but, yung kagandahan doon ay yung paniniwala, yung pagsamba, yung yung pag-ibig sa iglesia, mararamdaman mo talaga. So, yung inyong kailan ang inyong balik? Meron pa kayong ilang buwan dito? Sa akin ay ilang weeks na lang. Weeks na lang. Weeks na lang. Ilang weeks na lang. Ako 5 weeks pata ako. 5 weeks pata ako. So, ngayon,
yung inyong, let's talk about your, your future plans. Like, ikaw ba, brother, Ayoko na diba future na, plans. single o Ay, mayroong iniwan? Walang iniwan at walang dadalhin. Walang dadalhin. same, Ikaw, sister. same. Walang iniwan, wala ding iuwi. Aba, talagang, parang, Malabo. Malabo talaga. so ngayon, yung inyong future plan, of course, career, and pagbalik sa Pilipinas, and of course, yung inyong spiritually. Ang ibang family, brother, di ba, na whole family ay Adventist? Yung tatay ko lang hindi Adventist, pero yung tatay ko ay wala na noong 2015. So lahat kami ay Adventist. Ilang kayo magkakapatid? 5 kaming magkakapatid at saka ako ang pang-tatlo. Ano pang-apat? Pangapat. Ikaw, sister Crisel. Ako, magulo yun. Nag-grow naman kami, Adventist naman kami lahat, but meron kasing problema na nangyari way back 2015, I guess 2015. So para bang nagka-watak-watak yung parang, si Papa hindi na pumupunta. Yung isang ate ko, yung eldest namin, hindi na siya pumupunta kasi yung sabi niya, ba't daw siya pupunta sa church kung saan yung nagdala sa kanya, hindi na pumupunta doon. Tsaka yung mother ko, hindi na din masyado. Para ako na lang, tsaka yung isang ate ko, yung pangalawa namin. No? Tas minsan yung nakakababata namin, dinadala namin. Okay. So, yung pagbalik nyo ng Pilipinas, so what are your plans, mga plans? Bilang isang bata, yung inyong yung madadala, so of course, hindi lang, marami kayong natutunan dito, hindi lang sa agriculture, nag-grow din kayo spiritually. Ano yung inyong mga plano pagbalik sa Pilipinas? Sa akin, pag uwi ko ay mag-aasawa na ako. Siyempre, sa ngayon parang hindi ko po ma-figure out. Pero, as young as I am, parang ang dami ko pang iniisip sa buhay na gusto kong abutin. Parang ganun. Especially sa career. Actually, ang plano namin dati ay mag-Canada kami. Tapos, biglang dumating to na opportunity. So, nalipat kami dito. And then, pag uwi na kami ng Pilipinas, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Pero, yun pa rin, parang gusto pa namin maghanap ng mga trabaho or baka may iba pang mga opportunity na pwede Ako kasi, siguro parang before graduating at college, meron akong plan for myself na parang shinake ni Lord, and then COVID came, so parang literally nag-stop talaga yung life ko. And then this opportunity came. So, andito ako. So, when I was here, parang yung plans ko ba bumabalik sa akin. Like, if it's your calling, it will really keep calling you. Yun talaga yun. So, I want to pursue that calling. I want to pursue it. Kaya lang, of course, merong mga biglang problemang dumating. So, parang yung firm na ako na, okay, gagawin ko to pag uwi ko. Tapos biglang, problem came at home. So, nasa-shake na naman. So, still praying for my plans really after this. Yes. Yeah, so, salamat naman sa inyong dalawa. Speaking of your, like, nabanggit mo yung mga challenges and like problems and trials. Sometimes God do that, He allows na dumating sa atin yung mga trials, mga pagsubok sa ating buhay para tayo ay ituwid yung ating mga plano. But alam ko mga kabataan pa kayo. But of course, kahit dito sa Israel, have you experienced or like encounter some trials dito sa Israel? Or even family back home na nag-ano sa inyo na like sa inyo na parang pinanghinaan kayo or like nag-doubt sometimes na gusto ko na umuwi or like Sa akin, wala akong mga pag-aaral na ganyan kasi sa aming family ay yung brother ko kasi yung talagang firm sa namin. So, minsan pag may ginagawa kami parang mali, especially sa natin, sa mga
natin. So siya yung nagko-confirm sa amin na ganito ganyan, bakit ganyan. Siya yung nag-recommend sa amin. So naiwan siya doon. And I know na pag nandun siya, yung family namin ay magiging okay. So ako naman dito sa sa Israel. Wala naman ako masyadong na-experience ng mga ganyan-ganyan. Siguro sa lang, yung mga especially sa kasamaan sa bahay, diba kailangan yung mag-adjust, especially tayo Christian, Seventh-day Adventist Christian. Parang kailangan mo mag-adjust, especially yung mga tao sa labas ay iba-iba yung mga nila, yung mga attitude nila, or iba-iba yung mga pinapakita nila. So sa akin ay para sa akin ay mag-adjust na napanindigan mo naman yun pero parang hindi talaga napanindigan. Hindi. Napanindigan pero Parang hindi. that's wrong. But just being here every Sabbath, that's a very good example na naipakita because not all I went here for like 8 years and not all Seventh-day Adventist na mga kabataan yan ang pumunta dito sa Israel ay hindi they don't parang hindi sila nagano talaga nag-decide na like I will go to church every Sabbath at we are like blessed and very natutuwa sa inyong dalawa na kayo lagi nandito sa church. You have been supportive in our activities in the church. Pag binibigyan kayo ng mga part hindi kayo talaga tumatanggi at yung talent nyo ay inyong ipinagamit sa gawain dito sa iglesia. Nagpapasalamat kami ang ITIAC ministry. Pag naalala ko pag wala pa yung media ministry pero nag-live na, may live na. O kaya yung pagsi-set up nung mga cameras natin yung live ay alam mo pag iniisip ko pag umalis na si Jovan at saka si Seth. So yung mga pag-pack up mga napaka-tsatsagaan yung dalawa doon sa mga talagang nakakatuwa at we're thankful sa church. So ngayon yung inyong mensahe sa kapwa nyo kabataan katulad nyo halimbawa una bilang kapwa estudyante dito sa Israel yung message sasabihin nyo yung mga favorite verses nyo and yung inyong mensahe sa kanila na inyong masasabi to encourage them na if you come here to Israel or as a general mga kabataan how to be firm in their faith and to be a model na isang Kristiyano lalo na sa panahon nating ganito lang sabi mo nga akala mo talaga Holy Land pagdating mo hindi pala Holy Land hindi pala Holy Land pero sabi natin Bible Land kasi makikita natin na dito talaga naganap yung mga kaganapan sa ilang mga kaganapan dito sa Bible but pag dito hindi ka rin talaga firm na mananampalataya mabilis ka talaga madadala sa kamunduhan. So ano yung maipayo nyo ng message nyo sa mga kapwa nyo kabataan? Ikaw na. Hindi ba? Ano ba? Sa akin lang, yung verse talaga na nag-take sa akin to where I am right now, it's Habakkuk 2 verse 3. It says, "For the vision is an appointed time. It will," ayan, nakalimutan ko. It will tell the truth. It will not lie. Though it will tarry, wait for it shall come and will not tarry. So parang ano lang siya, simplified form, naka-laid na kasi yung plans para sa atin So, yung kailangan lang talaga natin gawin is to wait for it. Kasi it will come at the right time talaga. Kahit feeling mo late na yon, dadating yon kung kailan na tama na siya para sa'yo. So, for the youth siguro, hindi kasi ako masyadong nagka-problema here. Pero ang sa akin kasi, I always seek na pag may problema ako, I need to run to God. Kasi yun talaga yun. Kasi, of course, siguro yung
younger version ko, the 16-year-old me, yung parang nagka-problema sa bahay. So, wala akong matakbuhan kasi si Papa ganun, Mama busy sa kapatid ko, yung dalawang kapatid ko, nagsa-start ng life nila kasi early 20s nila. So, parang, I have nothing to run to. And then, I don't know, but I find the comfort in the church. Like, aware tayo sa fact ngayon church talaga minsan is the center of criticisms. Dun galing yun talaga. Minsan lang ba? But then, I don't know, nga parang pag inilulook back ko kasi yung journey ko, I would say na proud ako sa self ko because I found God. And then, yun lang yun sa akin talaga na hanggang ngayon, nag-grow yun sa akin nga, konting okay, Lord, ganito, ganyan. We always need to surrender to God whatever it is that we are passing through. And it will really pass through. So, if I hear it correctly, like, yung trials na dumating sa family mo during that time, 16 years old ka, Yeah. ay nagpatatag sa'yo. Yes, it does. This. Sa'yo na mas lalong kumapit sa Panginoon. So, yung message ng mga bata na even though sometimes things doesn't go well, so God has a plan. Yes. Maraming salamat Sister Crisel. Brother Giovanni. So sa akin naman, may same kami ni Crisel. Kasi ako, I don't have yung talagang best friend na kasame faith mo. Di ba maganda yung may best friend ka na kasame faith mo kasi kung may problema ka spiritually, yun ang malalapitan mo. So sa akin, parang kasi wala akong best friend na ganyan, lumalapit ako sa Panginoon. Yung mga problema ko sa buhay, especially problema ko spiritually, nilalapit ko sa Panginoon. So, sa akin, my favorite verse is found, common siya na verse, is found in Jeremiah 29:11. Sabi doon, for I know the plans I have for you, said the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Actually, itong pagpunta namin sa Israel ay plano pa namin to nung kami ay third year college pa lang. Kasi before ka mag-proceed ng fourth year college, it's either pipili ka na mag-internship or mag-thesis. So marami na din kasing mga student na galing sa school namin na pumunta dito ng-internship. So kami din ay Israel is a big deal para sa atin kasi dito na nangyayari ang mga kaganapan na sa Bible. So nagplano kaming pumunta dito, kaso lang ay ano bang nangyari nun? Bakit na may scholarship kasi kami. So it's a specific crop. So parang ayaw kaming payagan nata na kasi gusto nila pag mag-study kami, focus kami doon sa crop na yun. Ganun. So hindi natuloy. Pero talagang ng time na yun ay pinagdasal ko na makapunta ng Israel. So doon, dito ko nang na-realize na talagang sinagot ng Panginoon ang aking panalangin in different way. Nakapunta ba rin ako sa Israel kahit hindi natuloy ang plano before. Yeah. So, talagang napakabuti ng Panginoon. At panalangin mo dito, pumunta ka dito, gusto mong tumakbo sa Diyos. Tapos yung pala babalikan ng Panginoon, no? At gagamitin ka dito ng Panginoon at ginamit ka ng Panginoon dito. God has a plan. At marami kayong natutunan. At bilang kabataan, babaunin nyo rin pagbalik nyo doon sa Pilipinas. Sana ay magpatuloy kayo sa kasiglahan pagbalik sa Pilipinas. Baon nyo yung mga natutunan niyo, of course. Baon yung mga bato-bato, mga asin-asin na Meron ba? Meron sa Holy Land, no? O pag nag-sermon kayo doon, nakakita yung bato galing sa Jordan River, di ba? Ganun yung mga trend, di ba? Pero sana baunin nyo yung mga talagang natutunan nyo dito na hindi lang yung material na bagay na sinasabi ko, but yung mga aral, lessons sa buhay na natutunan nyo dito. At of course, you will always be part of Celebin International Seventh-day Adventist, ITIA, no? So, at maraming salamat sa inyong pagtayo bilang isang mga huwarang kabataan na ng Seventh-day Adventist Church. At inyong iingatan yan,
ingatan natin yung ating pangalan, yung ating iglesia, at Panginoong Jesucristo po na ating Panginoong Jesucristo. Kahit saan kayo parating, maaaring kayo ay dalhin ng Panginoon in like sa ibang bansa naman, Yeah. Amerika or Europe. Kahit saan kayo makarating, natandaan ninyo na lagi ang Panginoon ay nandyan. At salamat sa inyong pagpapaunlak. Salamat sa inyong karanasan na mga message sa inyo. Isinyer sa amin ngayong araw, ngayong gabi. At nawa pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong mga plano sa buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Thank Maraming you. salamat sa mga kapatid. Alam niyo kung meron tayong isang lesson na ating matututunan ngayong gabi. Ang Panginoon ay napakabuti at siya ay laging handang tumulong. Sabi nila Brother Jovan at Sister Crisel, siya ang ating kaibigan na hindi nang iiwan at siya ay may plano sa ating mga buhay. So, maraming salamat po sa ating lahat sa pagsama sa atin pong programa ngayong gabi. Nawa tayo ay pinagpala at tayo ay maraming natutunan sa atin pong pag-uusap ngayong gabi. At patuloy po nating suportahan ang atin pong ITIAC Ministry. At kung gusto niyo po kaming mag-kumontak sa atin pong ITIAC Ministry, meron po tayong website, ang itiacministry.org, at ang atin pong Facebook page, Israel Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church. So sa muli, maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. God bless po. Amen.